Dear FM Radio, ako nga pala si Fred mula sa Cubao. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, walang araw na hindi ako sumasakay ng jeep biyaheng Eastwood dahil nandoon ang trabaho ko. At wala ring araw na hindi ako nabubugnot sa nakakasakay ko na babaeng ginawa na atang bahay ang jeep. Oh, apat pa! Malapit na mamalis dito. Pag hindi kayo sumakay dito, tapon ko tong jeep na ito. May, sakay na! Sir, biyaheng Eastwood po ba to? Oo, men. May iswa dito. Lalakad na. Magsakay ka na. Kapag hindi ka magsakay, alis na kami. Sige po, sasakay po. Sige na po. Oh, sakay na. Alis na tayo. Papuntang Eastwood. Kaya nagugutom na ako, men. Meng, hindi pa tayo alis. Kulang pa yung pasahero ko. Meng, kunti na lang. Mag-alis na tayo. May kanina pa may nagbayad dito na sabi niya, alis na daw tayo. Sige. Excuse me, sir. Hindi pa po ba tayo alis? Meng, mag-antay ka. Binigyan ka ng kaparapatan na maupo ka dyan. Excuse me po, sir. Ang sikip po ng sindaron ko. Hindi po ako makahinga. Totoo po ito. Oo nga, Meng. Kita-kita ka sa camera. Nag-ayos ka na sa lawal mo, Meng. Sa laula ka, bata ka. Hindi po talaga ako makahinga. Asan na po ba? Ang tagal naman po ng magmaneho. Saglit lang, hinihintay ko yung mapuno tayo. Gusto ko na rin Ang tigas umalis naman ito. Talaga niyang matigas talaga. Talaga sa... Hindi mo iniisip, may camera ka sa harap. Hindi ko alam. Akala ko naka-highlight sa'yo. Anyways, manong driver, ang tagal. Sige lang, Meng! Alis na tayo! Lalabas na yung anis ko. Okay na yan! Meng, may inintay pa tayo kanina pa yung isang babae na hindi pa nagbayad na siya, Meng, kasi. Nag-advance wala pa dito. Ito na ako! Slow mo ko! Meng, magsakay ka na, Miss, kasi ikaw na lang inintay dito, Meng. Naku, pasensya na ho. Excuse me lang ho. Excuse me lang ho. Ito na ho. Ano ba yan? Ang sikip-sikip na nga dito excuse me lang ho. Pasensya na po Sa wakas, nakaupo na rin. Ako, maraming salamat ho, manong driver. Ay, okay lang. Alis na tayo. Ikaw na lang hinihintay. Bilisan mo naman, manong driver. Ang tigas nito. Sige lang. Miss? May... sa dibdib ikaw, mo. bastos ka Ikaw ba kung... nakakataano ka sa ano ko, no? Kadiri ka. Manyak. Miss, may sauce kasi yung damit mo sa dibdib mo. Yun ang tinutukoy ko. Iba. Ay, sorry. Oo. Oo nga. Meron nga. Pasensya na. Arte naman kasi. Ano yun? Wala. Sabi niya, ang arte mo daw. Bingi. Ganda-ganda. Bingi naman. Sige na. Alis na tayo. Kumabay na kayo. Sit back and relax. Ayos ba yun? Okay ho. Sige po, sir. Alis na po tayo. Malilate na ako. Bilisan niyo ho, manong driver. Napansin ko na malapit lang ang pinagtatrabahuan ko sa pinapasukan niya. Dahil parehas kami ng binababaan at sabay ring ang oras ng pasok at uwi namin. Madalas man akong inis sa mga trip niya sa jeep, ay hindi ko maitatanggi na inaabangan ko na ito araw-araw. At para bang may maliit na saya na dala ito sa aking puso. Parang puno lang. Excuse me pwedeng patabi ho. Yan. Excuse me lang Tuupo na ako. Miss, medyo masikip. Medyo pwede ka bang umusog konti? Pasensya na. Dami ko kasing bitbit. Teka lang Gusto mo to? mag-aayos pa kasi ako ng mukha ko Pagagalitan na naman ako ng sir ko. Hindi na naman ako nakaayos. Tignan mo, wala pa akong kilay. Miss, Lipstick pa lang meron ako. Ang dami mong dalang gamit. Gusto mo tulungan kita? Kung hindi naman nakakaabala sa'yo, ano nga ba pangalan mo? By the way, I'm Fred. You are? Ako nga pala si Erin. Erin. Oo. Parang namumukhaan kita. Parang nakasabay na kita one common time. talaga yung mukha ko.
Natatandaan ko na. Ikaw yung babaeng may tulo ng sauce ng kwek-kwek sa damit, di ba? Ikaw yung bastos. Oy! Ba't Hindi, kasi nakatingin ka sa anes ko? Siyempre, mapapatingin ako sa dibdib mo. Nasaan ba may tulo? Di ba tinuro ko naman yun? Ikaw talaga. Alam mo yung mga kalalakihan talaga ang galing Oy! dahilan. Hindi Hindi naman. Hindi, ganun din naman sila Meng dito eh. Hindi! Bunga nga naman. Ganun din yung manong driver dito. Hindi! Uy, marinig ka. Ay, pasensya na. Or, are you ready to go? Damay mo yung mga civilian dito. Hindi ho, kako. Ang galing nyo ho. Napakabuti nyo hong driver at iniintay nyo ako. Ano ba? Ikaw na yung cause of delay dito eh. Paalis na tayo eh. Ay, pasensya na ho. Gusto na yung jeep ha? Kung nagtataka ka, Fred, no? Lagi kasi ako nagbabayad ka agad. Kaya, ayun, parang lagi ako nasakay dito sa jeep ni Erps. Kaya pala sabi nung barker last time, bayad ka na daw, tapos humabol ka. Bakit? Bakit? Para? Kasi ito lang yung jeep na, alam mo yun, hindi ako nalilit. Oh. Kahit malapit na ako palagi mag-late. Teka nga lang, mag-aayos lang ako ng mukha. Pahawak na naman ito. Ito pa, Ang dami mo Ito gamit. pa. Alam mo ba't hindi ka na lang Ito pa. Teka lang! Pasensya na, kasi nagmamadali talaga ako. Kailangan ko nang matapos yung makeup ko. Hindi ko pa nare-review yung mga present ko mamaya. Hindi ko alam bakit kasi ako binigyan ng ganun. Ano ba ako? Assistant lang naman. Sa bagay, kapag assistant ka, parang feeling nila, hawak na nila yung buhay mo, di ba? Kung nasan sila, Saglit! Ang dami mong sinabi. Erin? Oo, Erin. Alam mo, siguro para hindi ka nahahagard, gusto mo So, haggard na ako? Hindi, ibig ko sabihin, para hindi ka nagagahol, dahil ang dami mo rin bit-bit na gamit, baka gusto mo mag-grab ka na lang, or mag-taxi. Alam mo, sa hirap ng buhay ko, hindi ko na-afford yung mga ganyan. Ganun ba yun? Mas kasi ang jeep, mas convenient. Mag-commute. Ako kasi ayoko nung ginagastos ko yung pera ko. Pagkakaya ko pa naman. Sayang kasi yung kita ko eh. Imbis na makabili ako ng pangangailangan, makatulong ako sa pamilya ko, gagastusin ko na para sa sarili ko. Hindi ko yata kaya yun. Alam mo, ang dami mo na nakwento agad. Saglit pa lang tayo magkasama. Oo, pasensya na ha. Sige ka. Manong, para ho! Para ho! Sige lang, tatabi ko lang. Bababa ka na? Sige, Gusto mo? bye-bye! Saglit! Tulungan na kita! Erin! Grabe naman yun. Nagmamadali talaga. Makikita rin kita ulit. Kasi dito na ako ulit sasakay. Sa jeep ni Mang Erps. Nung nakita ko siya parang may kakaibang tugtog sa puso ko ah. Erin? Huy! Erin! Freddy ko pala yan. Bakit umiyak ka? Napagkalitan kasi ako ng boss ko eh. Ganun ba? Teka, saglit. Nag-aabang ka rin ba ng masasakyan mo? Pauwi ka na ba? Oo, nag-aabang ako ng sasakyan ko. Sige. Pauwi na ako. Sige, sabay na tayo. Hindi ko alam kung saan ako uuwi. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Teka, gusto mo iatid na kita sa inyo para No. Kaya ko sarili ko. Pero pagang-pagana yung mata mo. Totoo ba? Maga talaga. Sige, ganito. Kita ba? Oo. Talaga ba? Alam mo, Erin, adik ka ba? Erin. Hindi, mayroon kasi akong may dadaanan pa ako. Hindi pwedeng maga yung mata ko. Baka sabihin niya, wala na akong trabaho. Di niya ako bigyan ng pera. Hindi ko maintindihan. Ano yung tinutukoy mo? Hindi mo ako maintindihan kasi mahirap buhay ko. Ganun ba? Sige. Teka lang, nasaan na ba yung jeep? Wala pa dumadaan eh. Traffic eh. Bakit wala pang jeep? Saglit, Erin. Sige, ganito na lang. Gusto mo? Napagalitan ka rin ba ng boss mo? Hindi. Ganito na lang. Nagtatrabaho ka na rin ba?
pauwi na ako. Galing akong trabaho. Okay lang So, sa'yo? naiintindihan mo ako. Hindi kita masyadong maintindihan. Kasi... Kasi... wala nang nakakaintindi sa akin. Erin, saglit nga! Hindi ko maintindihan yung tinutukoy mo eh. Kasi ganito na lang. Kung ayaw mong ihatid kita sa inyo, umiiyak ka pag ang pagaya mata mo, sige, kukunin ko na lang yung number mo para makamusta kita. At kung kinakailangan mo ng tulong, makakausap mo ko. Ayos ba yun? Teka. Parang kilala ko yung paparating na. Saglit. Erin. Teka, Erin. mauna na ako. Okay ka lang? Sige, mauna na ako. Bye-bye. Erin! Erin! Ang weirdo naman ng babaeng yun. Ba't biglang tumakbo yun? Nako Ano yung nangyari dun? Biglang tumakbo. Ay nako. Weird. Kita ko noon kung gaano kalungkot si Erin. Kaya gusto ko sanang kaibiganin siya para matulungan siya. Pero sa totoo lang, hindi na ata nakukumpleto ang araw ko kapag hindi ko siya nakikita. Wala pa si Erin dito Excuse me. Padadaan ako. Tatabi ka. Sorry po. Pwede ba tumabi ka? Mama, pwede ba magtanong? Opo. Dito po ba sa kayo papunta sa Cubao? Oo, dito. Asan na ba kasi yung barker dito? Bakit hindi nagsasalita yung barker? Tignan mo, may nagtatanong tuloy na bata. Ay, hindi ko po alam, mami. Pasahero lang din po Eh di ako. ba lagi kang nasakay dito tsaka yung babae? Paano, Saan na teka ba yung po. babae? Teka po, paano nyo po nalaman? Eh siyempre nakita kita, ikaw yung bastos nung nakaraang araw. Hindi po ako bastos. Ay! Saglit lang! Ano po bang pangalan mo, ma'am? Ba't pa parang ginajudge mo po itong lalaki? Ano po bang pangalan niyo, sir? Excuse me. Ako ay Nini. Ako si Nini. Normal akong pasahero dito. Sino? Wala akong pakialam. Sino nagtanong? Tinatanong! Sino nagtanong? Sinasagot ko lang yung tanong ko. Saglit lang, masyado ka judgmental, babae ka. Bakit mo hinuhusgahan ng bastos to lalaki? Hindi mo naman siya talaga kilala. Excuse me, bago ka lang sa eksenang to. Bakit? Ikaw, hindi mo siya nakita na tinuturo niya yung dibdib ng babae. Bakit? Nakita mo ba? Nakita ko! Dibdib mo kay tinuro? Hindi ko dibdib. Ay, hindi mo ba dibdib? Ba't nakikailam ka? Pero dibdib ng babae! Ano ngayon? Kumakain ka ba ng puwet? Oo, favorite ko yan! Ng manok? Oo! Ako rin. Ikaw hindi lang naman manok ng yun ang nakain mo eh. Masyado ka judgmental, hindi mo naman ako kilala. By the way, ako nga pala si diabetico. Ako nga pala si Nini. May boyfriend ka na ba? Bakit ganyan ka magtanong? May trabaho ka na ba? Meron! Anong trabaho mo? Sumasideline ako sa Anong isang, sideline mo? sa isang call center. Tapos meron ako regular job. At tapos meron ako sarili kong negosyo. Ano, tayo na ba? Okay. Tingnan mo, bilis. Tara na nga. Halika na. Tayo na. Tara na. Ano Tayo bang date na. ngayon? Tara na. June 19. June 19 na nga. Anniversary natin, ha? Oo, ganyan dapat ha. Ayos ba yun? Ang galing mo talaga. O dahil dyan, ililibre mo na ako. Sure. Bigyan mo pera 10,000. Walang problema. 10,000 lang pala. Sige. Pero sa isang kondisyon. Ano? Kiss mo ako 5 minutes, walang mali siya. Yak. Sige na nga, para sa 10,000. Wow. Easy breezy, lemon squeezy. Galing mo talaga, diabetiko. Naman, halika na. Manang-mana ka sa pinagbanaan mo. Manang-mana ka kay Kiko. Walang banggitin ang pangalan. Tara na, punta na tayo sa Montalban. Halika. Sabi na mong talban. Buisit na. Sino ba yung mga ang weirdo naman ng tao dito? Ba't nabanggit yung Montalban? Ano mo meron doon? Fred! Fred! Erin? Ako nga, kanina pa kita hiniintay. Saan ka ba
saan galing? Bakit parang natagalan ka yata? Hindi kasi may nagdidiskusyon dito yung babae tsaka lalaki, hindi ko naman kilala. Ayun. Alam mo, lagi yung passenger dyan sa jeep din na sinasakyan ko. Lagi namang magkasama yun magkausap yung dalawang yun. Bakit? Ano ba nangyari? So magkakilala na pala. Magkakilala na yun. Siguro nabudol ka dun sa nila, no? Love story nila, no? Oo. Anyway, anyways. pauwi ka na ba? Actually, hindi na ako makakasabay sa jeep na sinasakyan ko. Teka. Ano? Anong hindi ka na makakasakay sa jeep na hindi ko naintindihan. Fred. Resign na kasi ako sa trabaho ko. Ano? Kaya hindi na ako makakapag-commute sa jeep na yun. Teka, so ibig sabihin, nag-resign ka na, hindi ka na makakasakay sa jeep na sinasakyan natin dalawa, sa makatuwid hindi na kita makikita? Pwedeng oo. Pwedeng hindi. Teka, Erin, Unless, ano? Kung papayag ka na i-add kita sa Facebook, para doon na lang tayo magkausap. Add sa Facebook? Sure. Oo naman, maling bagay yun. Di ba? Hihingi mo yung number ko. Oo. Ang lumang style mo na. Alam mo ngayon, kailangan Facebook na agad hinihingi mo. Instagram. Ganun ba yun? Kasi yung mga tao ngayon, buhay sa social media. Ready ka na bang mabuhay? Ang puso mo. Charis! Joke! Ikaw talaga, Erin. Hindi, binibiro lang kita. Kasi alam mo, nung una nating pagkakakilala sa jeep, medyo hindi maganda, syempre. Ay, oo nga ginudge mo kagad ako. Adjudge kita bilang manyaki, sorry na. Di ako ganun. Tapos, talaga ba? Tapos, pangalawa, lagi ako nagmamadali. So, hindi tayo masyado nakakapag-usap. Pangatlo, feeling ko nga nawiwirduhan ka sa akin Kasi, alam mo, mag-isa lang talaga ako dito sa Manila So, alam mo yun, wala na akong nakakausap. Lalo na sa trabaho ko na lang umiikot yung mundo ko. Wala rin naman akong mga kaibigan sa trabaho ko Kaya, ang ending, ayun, siguro nung one night, umiiyak ako sa'yo. Dami kong na-share sa'yo. Nakakahiya nga Alam mo, Erin, magiging honest ako sa'yo Nung unang beses kita nakita, parang nabighani ako sa'yo agad Tsaka, medyo weird. Pero, alam kong mabuting tao ka. Tapos, alam mo yung hindi ka maganda ugaga. Kaya sabi ko, feeling ko, single pa siguro to. Tsaka, tatapatin kita. Talagang nabighani mo yung... Sabi ko na nakatingin ka sa anis ko. Teka lang! Hindi patapusin mo muna ako. Sorry. Joker din kasi ako. lang. Nabigyanin mo yung puso ko. Hindi dahil dun sa sauce sa kwek-kwek. Di yun. Kaya alam mo, kahit wala ka nun. Kahit laging aligaga. Kahit laging taranta, kahit iyakin. Ganun talaga. Kahit weird. Minsan, boring. Kahit boring. Alam mo, matututunan ko naman matanggap lahat yan kung ano ka, kung sino ka, dahil mahal kita. Pero. Ito lang naman yung kahilingan ko sa'yo, Fred. Sana magsimula muna tayo as friends. Teka. Wala pa naman ako sinasabing liligawan kita. Sorry. Di ba dun pupunta yun? Sorry kasi wala pa akong naging boyfriend ever since. So, ako parang nakikita ko sa mga pelikula, parang nagsisimula sila sa friends. Mas nakikilala nila yung isa't isa pagkaibigan nila. Pero ako, sobrang natutuwa ako, Erin, kasi kung sabi mo, yung mga napapanood mo sa pelikula, nagsisimula yung love story nila sa friendship, sa pagkakaibigan, at kung ano-ano pang dahilan. Tayo naman, nagsimula yung love story natin sa
jeepney. Kikinggan dahil totoong tunog, Number Ka-vibes, inyong napakinggan at natunghayan ang kwento ni Erin sa Ang Drama Mo Live! Ni Erin at Fred. Kwento ng isang pagmamahala na nagsimula sa jeepney. Jeep. Di ba? Sa una hindi magkakilala, pero kinalauna na ba nagkahulugan ng loob? At nagkaroon ng pagkakataon na kilalanin ng isa't isa. Oo. Bagamat hindi pa ganoon kabilis. Yes. Nagkaroon pa ng parang salitan o palitan ng mga parang ang weird, Ang di ba? weird Ang weird eh. naman itong babaeng to. Sobrang weird. Ang weird din ng lalaking to, di ba? Pero kinalaunan, nagkasundo din naman Yes. silang dalawa, si Erin at si Greg, Oo. si Fred, na bigyan ng pagkakataon yung Makilala ang isa't isa. Yan, di ba? Naniniwala ka ba sa ganong story talaga? Na nag-start sila somewhere na, halimbawa, tulad dyan sa jeep, sa LRT, MRT, Oo. sa taxi, Aha. di ba? Pwedeng nag-agawan sila sa taxi, Mm-mm. Kaya saan pa ba sa tricycle? Oo naman. Totoo. Oo naman, kasi ang Naka-experience na ba si Kiko Kalikot niyan? nagsimula sa ano? Parang wala pa naman sa transpo. Wala pa? Wala pa sa transpo. Oo. Laging ka-opisina. Ayun, kaya nadali. Daling. Woo! Daling. Woo! Wala na, todas talaga. Ayan na! Todas lagi, Bing. Grabe yun. Oh, tama na. Masaya na siya. Hindi. Alam mo, totoo yan. May mga ganyang story. Ano? Wala na, tawag lang ako kay Tonyo. Ikaw ba? Kim Chur ba? Alam ko ikaw ang love story mo nag-umpisa rin sa opisina, di ba? Oo. Oo. Pero at least, ano faithful. So ano parang sinasabi mo, unfaithful ako? Loko-loko Ikaw ka! ang nagsabi niyan. Ang sinabi ko lang ako, faithful ako. Nagkakilala kami sa opisina. And then, yun na yun. Nag-start kami as dancers, friends, into lovers, ganon. Na ikaw ba? Paano ba kasi nagsimula ang istorya mo sa Montalban? Sa naulo. Wala, sa opisina di kami nag-umpisa. Magkasama nga kami sa pala, trabaho. oo. Oo. Tapos ayun na. The rest is history. Pero alam mo, may mga ganyang story. Kung ako sa palagay ko, I'll be honest, sa mga ka-vibes na nakikinig at nanonood ngayon, nung bata-bata pa ako, yung mga teenagers, yung mga teenagers. Alam ko, nagdaan ka syempre sa mga teenagers. Ngayon, pag may sasakay may sasakay sa jeep, naranasan ko na parang, wow, feeling maganda dito. Sige, tuloy Pero mo. hindi, naranasan ko na parang halos lahat ng mga kalalakihan talaga, pagka babae, napapansin ko, talagang todo usog. Nagbibigay espasyo. Oo. Kasi sumakay ako one time. Alam mo yung parang wala na talagang space, pero yung mga kalalakihan, nagbibigay ng space. Oo. Ngayon, eto ang kinainis ko. Nung kinabukasan na sumakay naman ako ng jeep papuntang Alabang kasi nasa San Beda, Alabang ako nag-aaral. Oo. Eto na, may sumakay, matanda. Hindi man lang alam mo yung naggagaganon ng mga kalalakihan. Oo, hindi gaya ng ginawa nila sa'yo. Oo, ayoko ng Walang ganon. courtesy. Oo, so ang ginagawa ko pagka ganon, ako mismo, ang talagang alam mo yung Nag-initiate na umusog. nag-initiate ako na pwedeng makihusog, ganyan. Alam mo sa kalalakihan naman, pagdating sa mga transpo, lalo-lalo na sa mga jeepney, unfair sa mga lalaki. Oo. Kasi pag lalaki ka at may sumakay na kinakailangan mong bigyan ng priority na ang upuan, wala ka iba no choice kundi tumayo o Correct. sumabit sa jeep. Diba? Ganyan ako dati. Alam mo yung pagod na pagod ako. Oo. Galing ako sa trabaho. Siyempre, nagko-commute pa ako noon. Ang hirap. Kasi yung gusto mong ilatag yung likuran mo at pati yung puwetan mo sa jeep, para kahit papano habang bumibiyahe makaidlip ka kahit papano. Wala, hindi pa pwede. Kasi biglang may sasakay. Sugba, kasya pa yan. Pagtingin mo, either matanda o babae o kaya may kasamang bata. Naku, wala kayo gagawin kundi. Wala, sasabit ka talaga. Oo. Na ilang beses hindi mo na mabilang. Maraming no? beses, hindi na mabilang. Ako siguro, bilang lang yung pagsabit ko. Mga 5. Lima? Ganon. Sumabit Kasi ka? Oo. Talaga? Sumabit ka sa jeep? Nakaskirt pa ako nun. Talaga? Kasi halos lahat ng mga nasa loob naman ng jeep kasi matatanda, babae, may anak. So wala akong choice. O kasi sa mga biyahe ng jeep talagang talagang siksigan yan Yes. Parang kung di ako nagkakamali kahapon may nasipat ako habang papasok ako dito. Pauwi.
Yung babae, pang office attire. Oo. Nakaupo na siya sa gitna ng jeep. Di ba? Mm-mm. Yung dito sa may tuntunan. Sige, yung center Oo. aisle. Oo. Nakagitna na siya, nakaupo na siya doon. May parang, ewan ko, may bangkito ata. Oo. Maliit. Doon siya nakaupo. Tapos puno din eh. May mga lalaki rin. May ganun talaga. Siguro, yung mga lalaki, hindi mo rin naman siguro din Baka masisi. Dahil may kanya-kanya kasi tayong pagod eh. Correct. Diba? Hindi natin alam kung ano yung pinagdaanan niyan all throughout the day bago yan na sumakay sa jeep na yon. At hindi niya nakaya at hindi niya na-afford na magpaubaya ng upuan. Diba? Kaya wag natin i-judge agad, be. Pasensya na ha, na-judge kayo ni Kim Turban nung kabataan ko ha. Di ba? Nagigigil kasi ako sa mga Kapag bihis na bihis ang babae, posturang-postura, iisog. Ngayon, kapag hindi naman gaano posturang-postura at may kaitara na, hindi umiisog. Pag hindi nila kayang ibantang lawin. Ayun. Oo. Kaya minsan nakakainis din yung mga ganun. Umami ka na kasi. Oo. Ganun ka din minsan Hindi, sa buhay mo. May pagkakataon tayong gano'n. Oo. Pero may pagkakataon din talaga na kaya naman nating magpaubaya. Di ba? Lahat naman tayo. Hindi nyo ba naisip yung mga kalalakihan na mas good points kapag ka nakita ng isang kababaihan na, ay, siya. Ba't kinakailangan mong mag-gain ng good points? Good points sa langit. O sa langit? Oh. Ba't mamamatay na ba kami? Di ba naman Tsaka pag malapit na. Ganun ba? Hindi Kaya kasi, pala. sana maintindihan ng bawat isa, yung ibang mga kalalakihan. In behalf of the, ating mga boys. ka-vibes, di ba? Na yung iba talagang hindi na kaya magparaya talaga ng upuan sa mga jeepney o sa anumang public transport. Either LRT, MRT, o kung saan man yan. Kasi nga, pagod din sila. Di ba? Yung iba talagang kahit gustuin man nila, talagang aantok-antok, hindi nila kaya sumabit. Kasi pag ginawa nilang sumabit sila, baka lalo palang mapahamak pa sila. Di ba? Kaya siguro, yung ating mga ka-vibes, hindi na pagbibigyan ng espasyo ng upuan, baka pwede tayo mag-antay na lang sa mga susunod pa na daraan na jeep, LRT, o MRT. Correct. Diba? Alam mo, Kiko Kalikot at mga ka-vibes, talagang na-research pala talaga kung ilan halos ang sumasakay sa jeep. Oh? Mahigit 8.95 million na Filipinos daw ang sumasakay sa jeep araw-araw. Araw-araw? Araw-araw. Nabilang yun? Nabilang. Talaga? Ngani? Ayon niya sa isang pananaliksik. Wow! Diba? Grabe. Di masaya. Maganda yung story to ha. They start as, as strangers. Strangers, into transpo. friends. Then Ano malay pangarap mo, ko din love. yun, dati. Malay mo, may pag-asa ka pa ngayon. Pwede pa. Bunga nga naman. Galang may sarili ka ng sasakyan. Diba? I mean, motor ba? O kaya honey? motor, di ba? Oh my goodness, Kiko Kalikot. Oo nga. Butang moments. Sige, paano ko magkakaso? Magmumukha akong habal-habal. Di ba? Ay, ito speaking may nag-start. Dati, sige. makailang beses nangyari sa akin yun. Naghihintay lang ako sa isang kanto. Matao, syempre. May lumapit. Sir, habal-habal. Sabi ko, Anong reaction mo? mukha ba akong habal-habal? Nakasuot ako ng jacket ng City Hall ng Makati. Mukha akong pulis. Ano sasabihin mo sa akin? Habal-habal ba? Iangkas kita, iligaw kita dyan. Sarap. Hala! Pero grabe, no? Oo. Nakakatawa rin yung mga ganong moment. Natawa na lang ako Tapos napatingin ako sa kanya. Tapos napangisi. Pero hindi mo na-try like, sige nga, maloko nga to. Parang ganun. Ayoko, bawal yun habal. Illegal yun. Tama. Delikado. Di, malay mo pag gipit na gipit ka na. Minsan naiisip ko yung kapag Ay, na sabi na eh. pag minadadaanan ako na mahabang pila, Oo. minsan, habal, ganun. Wala lang. Ayoko pa rin. Naisip ko lang naman niya. Intrusive thought ko yun Ganon, mga ka-vibes. Pero wag na natin subukan. Wag na diba? subukan. Pag bawal. Correct. Pero alam nyo, nakakatuwa to mga ka-vibes. Ano yung pag-ibig nila, parang biyahe ng jeep. Oo. Diba? Marami ng pinagdaanan. Diba? Doon natutulog, nakakain, nagme-makeup. Ang daming bit-bit na gamit. Ang daming bit-bit. Para talagang, alam mo yun, it's a Alam mo- story eh. Alam mo, sa loob ng jeepney, marami talaga nangyayari. Correct. Di ba? Andyan yung mga unexpected things na pwede mong maging maisama mo sa listahan ng good memories and bad memories, of course. Di ba? Kaya naman sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagko-commute, nagbabiyahe sa pamamagitan ng mga jeepney, i-treasure natin yan dahil balang araw kapag tayo nagkaroon na sarili na sa sasakyan. Maalala Di mo ba? yan eh. Matatawa ka na lang at kikiligin ka na. Dati parang nung may kasabay ako, di ba? Parang ang klingi sa akin nung katabi ko sa jeep. Tapos pagbaba ko, wala na yung cellphone ko. Ay, Magdurukot pala! mga ka-vibes ha! Mag-ingat tayo sa mga bumabiyahe po ngayon. Kinilig pa. Di ba ang klingi daw ng katabi niya? Yung pala,
Yun na. Pinitik na yung cellphone. Akala mo lolog to sa gilid. Yung pala may, Di ba? may agenda na. Mm-mm. Tignan nyo ang mga katabi nyo kung nasa ng kamay. Kung nasa ng kamay. Yung ba naman, ay, ang sweet naman niya, inakbayan pa ako. Yung pala may nakatutok na kutsilyo sa giliran mo. Hold up to. Huwag kang kikipo. Lalagyan mo ng gripo yung tagiliran mo. A scam! It's a prank! Diba? Dahil sobra ka naniniwala sa pagmamahal at pag-ibig sa loob ng jeepney. Ayan, hold up ang napala mo. Kapag sa disclaimer lang, ito pong story ay story ni Fred at ni Ellie. Teka lang, ano pa? Diba, ano pa ba ang experience? Ano pa ba? Sa mga jeepney, mga nagba-viral, yung mga nagde-gender reveal. Oo! Bigla nagpapakita ng anes. Meron din ha. Oo. Meron din yung parang bigla ang mapapahawak sa anes. Oo. Tapos biglang mapapatingin ka na lang sa kanila. Bakit nila nahahawakan Ay yun? nga, nagde-gender reveal. Tapos meron pa yung katapat mo. Halimbawa, ikaw, babae ka, katapat mo ko. Kala mo nagsa-cellphone lang ako. Tapos maya-maya biglang nag-flash yung cellphone ko. Di ba? Ayan. Alam na this. Pinicturan ka. Pinipicturean ko pala yung legs mo. Hoy, wag Ay. ganun ha, ka-vibes ha. Bawal yun yan ka-vibes Oo. ha. Anong tawag dyan? Basta yun na yun. Illegal capture. Ganun. Basta, Basta yun. bawal yun. Mm. Lalo na at hita ng mga kalalakihan. Ay, Babae. kababaihan. Di ba? Oo. Ayun, Oh. sexual harassment na yan. Pasok sa sexual harassment Oo, yun pasok ha. na pasok yan. Yung tsaka yung mga sumisit-sit ha. Uy, ito, speaking of sit-sit ha. Catcalling. Catcalling. Ito, speaking of, kanina lang to, ibinalita, lumabas sa ating mga news outlet sa DZMM. Yung alam nyo, natatandaan nyo yung si Boy Dila sa Wata Wata Festival Ayan. noong 2024 sa San Juan. Ayon, nasa loob ngayon ng rehas. Bakit kanyo? Bakit? Eh kasi ba naman, meron siyang minor de edad na sinitsitan. Ayan. Yan. Sana maging lesson sa atin yan ha. Maging aral sa atin na hindi tayo pwede nang basta-basta magka-catcalling o yung sitset o yung bawal na yon. Ay. Di ba? O yan. Isang patunay na pruweba si Boy Dila na hindi na pa pwede yung ganyang kabastusan sa kalsada dahil may kalalagyan talaga kayo. Di ba? Correct. Kaya easy lang kayo. Easy. Easy lemon squeezy. Easy lang mga ka-vibes. At eto pa, Kiko Kalikot. Oo. Alam mo, minsan ano yan kapag kami nagsasabi ng, uy, ang ganda. Pwede, ako, minsan uy, Compliment. thank you Mga ganun ako. Pero pag yung ganda na, ganda. Oo. Yung parang gumagano May na mali parang siya. may mali siya. Talagang dead ma sa banga Oo. yun. Bawal yun. Kayo ba kapag tinatawag kayo ng ganyan, halimbawa hindi nyo kakilala, ang ganda mo ate. Halimbawa ako masalubong, ate ang ganda mo, di ba? Thank you. Ano maramdaman mo? Mababastusan ka ba? Mako-compliment. Lalo na Compliment. if parang naman siya, parang maganda naman yung niya. Parang nasa tone ba? May Ganyan. may factor ba yung looks? Wala, Sa totoo, walang may factor? Walang factor. Kasi halos lahat naman nagaganon sa akin eh. Sakto-saktuhan. Eh paano yung malagkit ang tingin? Ay! Very wrong. Paano mo malalaman pag malagkit yung tingin? Mararamdaman mo ba yun na parang may Ang may lagkit babae, yung mata? may ganon? radar yan. May radar yan. Yung mga babae, may radar na tinatawag. Oh. Alam namin kapag binabastos mo kami at alam namin kapag hindi. Oh! May pagano. Paano? Bantay kita, be. Parang Dahil kita Whoops, kitty! Whoops, kitty, whoops, every time I see you. Whoops, kitty ka talaga. Oh, di ba? Oh, basta! Oh, yun. Yun na yun, mga ka-vibes. Sa mga gusto rin magpadala na kanilang mga story like this, pwede kayo magpadala sa aming Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Hanapin nyo lamang 92.3 FM Radio Manila. At pwede nyo rin kaming hanapin sa aming personal Facebook pages, DJ Kim Churva. And DJ Kiko Kalikot. At sa aming pagbabalik, more rama muna tayo for more good vibe music at kwentuhan dahil hanggang alas 12 pa rin tayo magkakasama kasama ang 2K sa umaga. Ang 2K na papasaya. DJ Kim Churva. DJ Kiko Kalikot. Na lagi nagpapaalalang tapat mo, linis mo! Ito ang 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Ka-vibes! Ang oras! Oras! Kichi, anong oras na? 10:50. Pinakikinggan dahil totoong tunog. Number 1! Narinig ko na yarn! Ngani. Ang
isasalaysay.